Ina siya nag-post sa social media tungkol sa halaga ng pagmamahal at pagiging ina at nag-aalaga ng dalawang anak na sinabi niyang mahal na mahal niya. Ngayon, nagtatanong ang lahat kung anong nangyari dahil inaakusahan na siya ng triple homicide. Mahahalagang palatandaan ang iniwan ng di umano'y salarin matapos ang krimen na yumanig sa tahimik na komunidad sa gabi. Tinutukan namin ang kasong ito dito sa Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Alam niyo mga kaibigan, ang dami na nating oras sa Law and Crime. Sinusubaybayan ng totoong kwento at mga hindi inaasahang kaso na nagpupuyat sa atin. Habang lumalalim ang paghahanap ng katotohanan, nagbabago rin kami para mas mapalapit kayo sa mga kaganapan. Kaya excited kami lunsad ang Law and Crime Plus. Ito na ang bago ninyong destinasyon para sa libu-libong oras ng mga episode na walang patalastas mula sa aming archive. Pati na rin ang mga eksklusibong case files kung saan kayo mismo ang makakasuri ng mga ebidensya, lahat ay pinili at inayos ng aming mga eksperto. Ganito kasi, hindi lang ito platform namin, kundi komunidad nyo rin. Ginawa namin ang espasyong ito para sa mga nagpupuyat, sumusuri ng ebidensya at naghihintay ng hatol. I-download ang app, subukan ng mga tampok, at sabihin kung ano ang gusto nyong makita sa susunod. Bisitahin nyo ang lawandcrimeplus.com na yon para makuha ang aming limited time offer na 3 tuldok siyam lang kada buwan o 4 tuldok siyam para sa isang taon. Ang triple homicide ay naganap sa isang tahimik na komunidad sa timog ng Chicago. Nangyari to sa gabi ng Lunes nang magising ang mga kapitbahay sa putok ng baril at tumawag ng pulis. Pagdating ng mga pulis sa bahay ni na Patrick at Stacy Ford, natuklasan nila ang nakakatakot na pangyayari. Ngayon, isang bagay na napansin namin matapos ang trahedyang ito ay kung gaano karaming tao ang nagmahal sa mag-asawang ito. Sina Patrick at Stacy, at ang kanilang anak na nasa hustong gulang na si Jacob. Makikita sa social media ni na Patrick at Stacy na mahal nila ang iba, lalo na ang kanilang mga apo. Ang ama ng mga bata ay si Jake Lambert. May nagsabi online na stepdad ni Jake si Patrick at si Stacy ang ina niya. Habang iniintindi ng mga tao ang nangyari sa bahay sa tahimik na bahagi ng Crete Township, Illinois sa Norway Trail, noong madaling araw ng Lunes. Marami ang tatanong kung paano nagawa ng ina ng mga batang karga ni Jake ang ganoong karumal-dumal na gawain. Ito ay larawan noong 2023 mula sa ikalawang kaarawan. Mukhang para sa anak ni Jake. Makikita ng masaya ang pamilya. Magkakatugma ang kulay ng lahat habang ipinagdiriwang ang kanilang anak. Ang babae sa larawan ay si Jenna Strubel. Mumiti siya sa larawang ito, pero ngayon ay inaakusahan siyang mamamatay tao. Ayon sa pulisya, hindi ito mukhang kasong palaisipan kung sino ang may gawa, at ipapaliwanag ko kung bakit. Ang tanong na bakit, dito nagsisimula ang misteryo. Ngayon, bago tayo pumasok sa mas malalim na detalye tungkol sa mga dinamika ng relasyon na posibleng nasa sentro ng kasong ito, gusto kong isa-isahin ang timeline ng krimen ayon sa mga autoridad. Ang kwentong ito ay naganap sa Crete Township, Will County, Illinois. Mga 45 minutong biyahe sa timog ng Chicago, mismong nasa hangganan ng Indiana. Ang suburb na ito ay may 25,000 tao. Sa isang tahimik na kalye, nakatira ang pamilya Ford, kung saan nagkakaisa ang mga kapitbahay. Ito ang aerial map ng bahay na pinangyarihan umano ng krimen ayon sa pulisya. Ayon sa pulisya, 2:00 ng madaling araw noong Lunes, Marso 23, tumugon sila para sa tinatawag nilang pagsusuri sa kalagayan. Ayon sa mga kapitbahay sa media, narinig nila ang tila putok ng baril sa kalaliman ng gabi at tumawag sa siyam na isang-isang. Ayon sa sheriff ng Will County, pagdating nila sa bahay, natagpuan nilang patay si Jake sa loob ng kotse sa labas dahil sa tama ng bala. May litrato sa social media ng kotse na hinihila mula sa pinangyarihan. May takip na lona sa passenger side window. Ayon sa pulis, patay na sina Patrick at Stacy, magulang ni Jacob, dahil sa tama ng bala. Nasa unang palapag sila, malapit sa pintuan. Sabi ng pulis, natagpuan nilang pag-alagala ang aso ng pamilya sa paligid. Hindi pa malinaw kung anong nagbigay daan sa mga pulis na matuntun si Jenna Strobel, ang hinihinalang pumatay. Pero ayon sa kanila, may malaking ebidensyang mahahalaga kung umabot sa paglilitis. Iyon ang hinihinalang baril na ginamit sa pagpatay. Sinasabing pinadali rin ni Strobel ang imbestigasyon para sa mga detektib sa isa pang paraan na tatalakayin natin mamaya. Ayon sa pulisya, matapos barilin at patayin ni Strobel ang ama ng kanyang mga anak at ang mga lolo't lola ng mga ito, tumakas siya pero hindi siya nakalayo. 15 minuto lang mula dito, lampas hangganan ng estado papuntang St. John, Indiana. Siya nakatira at nagmula. Mula pa sa simula, sinabi ng pulisya na mukhang ito ay isang sinadyang insidente.
isang kaso ng di umano'y karahasan sa tahanan. Hindi malinaw kung ano ang agad nagbigay daan para matuntun nila si Jenna matapos ang mga pagpatay. Pero nangyari ito sa loob ng ilang oras. Inanunsyo nilang isang person of interest ang nasa kustodya. At pagkatapos ng mga isang araw, inanunsyo nila na si Jenna ang taong kakasuhan para sa di umano'y nangyari kina Stacy at Patrick Ford at Jacob Lambert. Inaresto ng pulis si Jenna sa bahay niya at ayon sa sheriff ng Weld County, may sinabi siyang nagpapahiwatig ng pagkakasala. Hindi natin alam eksakto kung anong sinabi niya, pero mukhang kumpiyansa ang mga otoridad nang nakuha na nila ang taong responsabale sa mga pagpatay na ito. Hindi pa malinaw ang depensa niya sa mga di umano'y ginawa. Ayon sa sheriff, haharap si Strobel sa siyam na kaso ng first-degree murder. Pag-uusapan pa natin mamaya kung bakit maraming murder cases kahit 3 lang ang biktima. Narito ang mga kasong nasa talaan ng korte ng Weld County. Ngayon, hindi natin alam ang eksaktong relasyon sa pagitan ni na Jacob at Jenna. Inilarawan ng pulisya na sila ay may on-again, off-again na relasyon. At syempre, may mga anak silang dalawa. Ngayon, makikita sa social media na noong 2023 ay tila magkasama pa rin sila o maayos ang kanilang samahan, lalo na pagdating sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Batay yon sa mga litrato ng karawan na ipinakita namin sa inyo sa simula ng kwento. Ngayon, mukhang nagsama rin ang magkapareha sa isang bahay sa isang punto. Dahil sa mga litrato nila na magkasama habang iniuwi ang kanilang bagong silang na anak. Ngayon, mukhang wala namang kriminal na record o anumang uri ng marahas na kasaysayan si Jenna. Ngayon, nahaharap siya sa siyam na kaso ng first-degree murder dahil sa kanyang umano'y ginawa. Nag-background check kami sa Indiana Court Records at natuklasan lang namin ang traffic citation niya noong 2018. Sa record ng korte sa Illinois, may siyam na kaso ng first-degree murder. Sa ngayon, nakakulong si Jenna sa Lake County Jail, Indiana. Kahit malapit lang ang bahay niya sa lugar ng krimen, dahil nasa ibang estado ito, kailangan pa rin siyang i-extradite papuntang Illinois para harapin ang mga kasong posibleng magkulong sa kanya habang buhay. Ngayon, siya na ang umano ang muka ng kasamaan sa kwentong ito. Isang nakanghiting ina na umano'y nawalan ng kontrol at naging mamamatay tao. Pero sa ngayon, ang mga nakakakilala kina Stacy, Jacob at Patrick ay inaalala sila bilang mga taong nagdala ng maraming kabutihan sa mundong ito. Isinulat ng kaibigan na espesyal si Jake sa puso nila dahil alam ni Jake ang halaga ng pamilya. At sinasasabi nila na isa siyang natatanging ama na gusto niyang magkaroon ng matibay na pagpapahalaga sa pamilya ang kanyang mga anak at malaman nilang mahal na mahal sila ng walang hanggan. Si Patrick, siya ay masugid na manlalaro ng golf, talagang nagtrabaho pa siya sa lokal na golf course at mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Mahal niya ang kanyang mga apo at labis siyang mamimiss na hindi kayang ilarawan. Si Stacy ay direktor ng pananalapi sa isang kumpanyang gumagawa ng mga graphic material sa Illinois. Nag-post ang kumpanyang yon sa Facebook na siyang gulugod nila sa mahigit 20 taon. Ngayon, hindi pa malinaw kung kailan haharap sa hukom si Jenna Strobel sa Illinois at kung ano ang magiging proseso ng extradition para sa kanya. Kung ikaw o may kakilala kang maaring biktima ng domestic violence, maaari kang tumawag sa National Domestic Violence Hotline sa 1-800-777-SAFE. Yun ay 7233 o mag-text ng START sa 887888 at maaari kang manatiling anonymous. Ang linyang ito ay may tauhan 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Kasama natin ngayon si Melba Pearson, abogado sa Civil Rights at Criminal Law, dating prosecutor at host ng Resident Legal Diva YouTube channel para talakayin ang kasong ito. Masaya lagi na kasama ka sa Law and Crime. Alam mo talagang mahirap intindihin ito, alam mo ang anumang kaso ng karahasan. Pero sa kasong ito, ang babaeng ito ay nahaharap sa siyam na bilang ng first-degree murder para sa 3 biktima rito. Gusto ko lang banggitin na ang CBS News Chicago ay may linyang nagbibigay ng konteksto tungkol sa relasyon, di umano, na sinasabing tinawag din ng mga deputy sa bahay noong Enero 2025 dahil sa domestic battery at mental health intervention. Ayon sa sheriff, sa pilitang ipinasok si Strobel sa isang pasilidad para sa kalusugang pangkaisipan nung insidente nung nakaraang taon. Kaya pwede nating talakayin ang aspeto ng mental health dito. Pero kapag nakita mo ang siyam na bilang ng first degree murder, at alam kong iba-ibang bawat estado, pero siyam na bilang ng first degree murder, pero 3 biktima ang pinag-uusapan natin. Na alam mo, ang mga buhay na di umano'y kinuha niya. Anong opinion mo sa ganitong mga kaso at bakit marami ito para sa 3 biktima lang? Kaya muli, salamat sa pag-imbita sa akin. At ito ay tiyak na isang trahedyang kaso na nagpapaalala sa atin na ang mga lalaki ay maaari ring maging biktima ng domestic violence. Madalas nating bigyang pansin ang mga babae bilang mga nakaligtas. Maraming babaeng nakaligtas pero posible ring maapektuhan ng mga lalaki tulad ng sa kasong ito. Ngayon, may 3 biktima pero siyam na kaso. Kaya parang hindi tugma ang bilang, di ba?
Pero yan ay isang kakaibang bagay sa ilang mga estado sa kanilang batas. Hindi lang tungkol sa tatlong biktima, kundi pati na rin sa patingin sa intensyon. Minsan may mga dagdag na kaso na isinasama para kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan sa proseso. At maaring bilang bahagi ng negosasyon, kung sakaling magkaroon ng plea, maaring tanggalin ang ilan sa mga kasong yon. Minsan, pinapasimple ang mga kasong yon para sa layunin ng paglilitis. Kadalasan, estratehikong hakbang nito ng opisina ng taga-usig, kaya marami tayong nakikitang sakdal. Mangyayari rin na babalik siya sa Illinois at maraming estado ang nakakaranas nito kapag tinatalakay ang mga komunidad malapit sa hangganan. Pero di umano'y tumakas siya matapos ang insidente at naaresto sa St. John, Indiana, na nasa Chicagoland area pero tawid lang ng hangganan ng estado. Kahit na malapit lang siya sa lugar, kailangan pa rin naming dumaan sa proseso ng extradition. Katulad ng kung nahuli siya. 200 milya ang layo sa ibang bahagi ng Indiana. Oo, tama. Nakatira ako sa South Florida. Madalas, may mga akusado kami na tumatakas o mga taong may kaso na tumatakas papuntang Georgia. Kahit malapit lang sa state line, kailangan pa rin i-extradite sila dahil kukunin mo sila mula sa kustodya ng isang estado at ililipat sa kustodya ng sarili mong estado. Kaya may legal na proseso na kailangan sundin. Alam mo na, sa legal system, tinutukoy namin ito bilang the body. Pero tao talaga ito, di ba? Buhay na tao. Pero kakaiba lang talaga yon. Pero kailangan mong mag-sumate ng mga musyon para masiguradong maayos na maililipat ang tao. May tala kung paano sila nakarating mula point A hanggang B at walang paratang ng pagdukot o iba pa. Alam mo, ito'y para lang maging malinaw kung paano ang akusado o ang taong kinasuhan ay nakarating mula point A hanggang point B. Alam ko nare-record natin ito kaya hindi ko alam kung nasa Lake County, Indiana pa siya o dadalhin na sa Will County, Illinois, kung saan nangyari ang mga pagpatay na siya raw ang may sala. Kapag may kaso ng karahasan sa tahanan, nalulungkot ako dahil madalas may kasaysayan na ito at hindi ito unang beses nangyari. Kung totoo ang ulat tungkol sa Enero 2025 sa pananakit sa tahanan at interbensyon para sa kalusugang pangkaisipan, ano ang karaniwang ibig sabihin nito para sa taong sa pilitang ipinospital sa pasilidad pangkaisipan kung ito nga ang nangyari? Kaya, kapag sa pilitang ipinospital ka sa pasilidad pangkaisipan, may ilang paraan kung paano ito mangyari. Pwedeng tumawag sa helpline ng isang kamag-anak at sabihing dumaranas ng krisis sa kalusugang pangkaisipan ang mahal nila sa buhay. Maari rin itong mangyari kapag may tumawag sa mga pulis tapos pupunta sila sa lugar at makikita nilang may isang tao na kasalukuyang nasa gitna ng krisis sa kalusugang pangkaisipan. At sa puntong yon, ang tao ay dadalhin at ililipat sa isang mental health facility kung saan maaari silang makatanggap ng pangangalaga at obserbasyon. Karaniwan, ang involuntary hospitalization ay tumatagal lang ng 24 hanggang 48 oras, hindi umaabot ng linggo o buwan. Ito ay para lang matiyak na ang tao ay naging stable na at hindi na sila panganib sa kanilang sarili o sa mga tao sa paligid nila. Magagamit din ito sa pag-diagnose ng tao na posibleng nakakaranas ng mental health break kahit hindi pa sila na-diagnose bilang bipolar o schizophrenic. Ngayon, parang ay, sandali na yun, pwede na nating bigyan ng pangalan kung ano talagang mangyayari. At pagkatapos, nasa tao na kung ipagpapatuloy nila ang gamutan mula roon. At hindi natin alam kung na-diagnose siya ng kahit ano. Wala tayong masyadong alam tungkol sa relasyon nila. Ibig kong sabihin, kung titingnan mo, alam kong inilarawan ito ng pulis bilang on again, off again. Mukhang may dalawa silang anak. Based lang sa social media, mukhang noong 2023, nagkaroon sila ng birthday party para sa 2 taong gulang na bata na mukhang, alam mo na, maganda at karaniwan lang. Pero nitong mga taon, mahirap tukuyin ang estado ng relasyon nila. Nang hinanap ko siya, lumabas lang ay tiket sa paglabag sa trapiko noong 2018 sa Indiana. Sa Illinois, wala ring lumabas, kundi ang kinakaharap niya ngayon. Sa mga ganitong kaso tulad ng sa 2025, anong klaseng record ang karaniwan kapag may ganitong sitwasyon? Ibig mong sabihin, yun ba yung mga pagkakataon na may nangyari, pero ayaw ng pamilya magsampa ng kaso? Pero kung ito nga ang nangyari noong 2025, may insidente ng pisikal na pananakit sa tahanan, pero walang naisampang kaso. May record ba na nagpapakita ng red flag na posibleng may problema sa relasyon na to? Nakakalungkot, wala.
Maraming beses. Ito ay sitwasyon na kasi kadalasan makikita natin ay isang pag-aresto, 'di ba? Depende kung kailan natin, alam mo na, at may ilang iba't ibang paraan kung paano ito mangyayari. Kapag tiningnan ang criminal history ng isang tao at may naganap na pag-aresto, kahit hindi itinuloy ang kaso, may record pa rin ng aresto. Kaya ang posibleng nangyari dito, muli, hindi ko alam ang buong detalye at based lang sa impormasyong meron tayo. Maaring may mga naunang insidente ng domestic violence pero hindi ito na-report ng pamilya o ng biktima at hindi nila sinabi sa kahit sinong tagapagpatupad ng batas. Ngayon, lalabas lahat ito sa paglilitis kung umabot man sa korte ang kasong ito dahil kadalasan may mga paraan para mailabas ang mga naunang maling gawain o ebidensya sa mismong paglilitis. Kung may iba pang insidente ng domestic violence sa kanila na nakita ng kapamilya o kaibigan, o baka pumasok ang biktima sa trabaho at nagsabi, Diyos ko, binabaliw na ako ng ex ko. Pumunta siya at alam mo na, sinira ang mga gulong ng sasakyan ko or kung ano paman, di ba? Kaya maaaring may iba pang ebidensya ng naunang karahasan. Labas lang ito sa sistemang pangkatarungang kriminal. At pagdating dito, hindi natin alam ng eksakto sa tingin ko sa puntong ito, maliban sa, alam mo na, malinaw na sila ay may on-again, off-again na relasyon. Maaring nalaman nila na may tawag noong 2025 at mukhang mabilis na nasa kustodiya na nila si Jenna Strobel para sa pagpatay sa mga taong ito. Sinasabi nila na gabigay siya ng ilang pahayag na nakapagdidiin sa kanya. Hindi natin alam kung ano ang mga yon. At sinasabi rin nila na nakuha nila ang ginamit na baril, ang sandata ng krimen, sa triple homicide na ito. Ang katotohanan na maaring may mga issue sa kalusugan ng pag-iisip dito. Kung ikaw ang abogadong tagapagtanggol na hahawak sa kasong ito, alam kong mahaba-haba pa ang lalakbay natin. Paano mo gagamitin yon bilang abogadong tagapagtanggol kung nakita mong nagbigay ng pahayag ang kliyente mo sa pulis, posibleng matapos basahan ng karapatan? Tama. Una, punto A, nabasa ba sa kanya ang mga karapatan? Nangyari ba ito bilang tugon sa interogasyon o tanong ng mga alagad ng batas? O ito ba ay tinatawag nating kusang pahayag kung saan dumating ang mga pulis at parang, oh, alam mo, ininis niya ako, kaya ginawa ko ang XYZ, tama ba? Sa puntong yon, tinatanggap na ebidensya ang mga pahayag na yon, kaya mahirap na para sa abogadong tagapagtanggol na atakihin. Ngayon, pwede mong sabihin na dahil sa issue niya sa kalusugan ng pag-iisip, hindi siya nakakainom ng gamot kaya ganoon ang reaksyon niya. Pero nagiging masalimuot ang prosesong ito dahil hindi naman natin tinitingnan dito ang kabaliwan na ibang-iba sa pagkakaroon lang ng mga issue sa kalusugan ng pag-iisip. Maring may sakit ka sa pag-iisip tulad ng schizophrenia o bipolar disorder. Pero kung umiinom ka ng gamot mo, alam mo pa rin kung sino ang mga tao sa korte. Alam mo kung sino ang hukom. Alam mo na kung sino ang hukom, abogado mong tagapagtanggol at tagausig. Kailangan mong makilahok ng maayos sa depensa mo. Kaya kung tanungin ka ng abogado mo, gusto mo bang tanggapin ang plea? Ito ang mga benepisyo at mga hindi maganda dito. Kailangan mong makasabay at magkaroon ng pamunahing pag-unawa kumpara sa, alam mo, kung talagang wala ka sa sarili mo, hindi ka makapagsalita, alam mo kung ano-ano ang nakikita mo o kung ano man ang nararanasan mo. Hindi ko minamaliit, pero sa totoong buhay, may mga taong talagang nagme-mental breakdown. Well, hindi talaga siya makakatulong sa depensa at hindi rin nila lubos na uunawaan ang bigat ng paratang. Kaya hindi rin kami sigurado kung iyon ang problema. Kung ganon, ibang proseso na yon. At muli, may kakayahan ba siyang humarap sa paglilitis? Kaya kailangan ulit tahakin ng depensa ang ibang proseso. Ngunit ang mga issue niya sa kalusugan ng isip ay maaring hindi sapat para makatulong sa kanya sa paglilitis. Magagamit ito sa plea bargaining. Halimbawa, pakinggan ninyo, may issue sa kalusugan ng isip ang aking kliyente. Dahil doon, alam mo, may paraan ba na maaari nating baguhin ang sentensya, matulungan siya sa mga pangangailangan niya, at iba pa? Kasi kahit paano, hindi natin alam ang tunay nilang relasyon. Parang minsan, okay, minsan hindi. May tawag ukol sa pananakit sa loob ng tahanan noong 2025 ayon sa ulat. Pero kahit na sobrang toxic ng relasyon, kahit walang naging aresto o kung ano paman, pero kung ipapakita yun sa korte na toxic talaga ang relasyon na ito, parang triple murder pa rin yun, alam mo yun? At parang ibig kong sabihin, napakasamang krimen nito kung talagang siyang gumawa nito. Parang gaano ba talaga kahalaga yung kasaysayan na yon kung mapunta na tayo sa korte na ang usapan ay pakinggan mo, hawak namin ang baril, at may mga pahayag na sa mismong gabing yon
2:00 ng madaling araw o kung anong oras man yun, ginawa mo ito. Parang mahalaga pa ba talaga ang kasaysayan? Para sa akin, oo, mahalaga yon kasi una sa lahat, ipinapaliwanag nito sa hurado kung tungkol saan talaga ito. Ang mga hurado depende sa kaso pero sa first-degree murder, mahalaga ang motibo at premeditation. Pero hindi sa lahat ng kaso o paratang kailangan ng prosekusyon patunayan ang motibo. Tama ba? Madala, maganda sanang meron pero kadalasan ay walang legal na kinakailangan na patunayan ang motibo. Intensyon, oo. Pero hindi naman kailangan alamin kung bakit ginawa ng tao. Pero gusto pa rin ng mga hurado malaman yon at mas madali ito noon para sa akin bilang prosecutor ng mga kaso. Gusto ko na maipaliwanag kung bakit nangyari ang krimeng ito. Minsan masasabi mong walang saysay ang krimen na ito at di natin alam ang dahilan. Hindi man to ang pinakamaganda, pwede ka pa ring makakuha ng hatol na guilty. Pero mas madali kung masasabi mong may relasyon ang dalawa. Nagdesisyon siyang ayaw na niyang makasama siya. Tuwing susubukan niyang umalis, nagiging marahas ito at lalo siyang nanggigipit. At madaling makasunod ang hurado. Pinapapali nito ang proseso para sa prosekusyon at mas madaling maintindihan ng hurado ang mga pangyayari. At sa ngayon, ang tanging meron lang tayo ay ang pahayag na inilabas ng Will County Sheriff's Office. Hindi pa natin alam ang mga tiyak na salaysay na lalabas sa mga dokumento ng korte tungkol sa kung ano talaga ang nangyari. Nalaman natin na si Jake Lambert ay natagpuang patay sa kotse dahil sa tama ng bala. At ang mga magulang niyang Ford ay natagpuan ding patay sa unang palapag ng bahay. Kapag iniisip mo ang depensa at inaakusahan ka ng maraming pagpatay tulad ng kaso niya, maaari mo bang paghiwa-hiwalain ng mga ito na parang may nangyari sa kotse at pagkatapos ay may nangyari naman sa harap ng bahay? Para sa mga piskal, kahit may self-defense sa kotse, bakit nabaril pa rin ang 2 tao sa bahay? Tama. At muli, nakadepende ito sa buong kwento na ilalahad ng prosekusyon sa panahon ng paglilitis. Kasi muli, maaring may ring camera mula sa kabila na posibleng nakakuha ng mahalagang impormasyon. Yung body cam ng pulis, maaring may makuha doon tulad ng, alam mo na baka may nasabi siyang biglaan na pwedeng magamit. Kaya nakadepende talaga lahat. Ano man ang mangyari, kung ako ang nagpo-prosecute ng kaso, ituturing ko ito bilang isang tuloy-tuloy na pangyayari. Nagsimimula ito sa kotse, marahil ganun nga. Lumabas ang pamilya ng isa sa mga magulang matapos makarinig ng kaguluhan. Ngayon iniisip niya may mga saksi na ako. Kailangan ko silang alisin kasi pwede nilang sabihin na nagkaproblema kami ng dati kong asawa noon. Kaya para sa akin, isang insidente lang ito, hindi dalawang magkaibang pangyayari. Oo, alam kong pinangungunahan ko na ang mga pangyayari. Hindi pa nga siya na ibabalik sa Illinois. At baka matagalan pa bago magkaroon ng paglilitis. Depende sa mga mangyayari. Kung mangyayari man. Kahit sinasabing tumakas siya, nahuli pa rin siya sa St. John, Indiana, na 15 minuto lang ang layo. Paano kaya maapektuhan ang depensa niyon? Bilang piskal, pwede mong sabihin na hindi lang siyang di umano'y gumawa nito, kundi may mga tao na sugatan sa pamamaril at nangangailangan ng tulong habang tumatakas siya. Halimbawa, paano naapektuhan ng pagtakas niya ang kwento ng prosekusyon? Kaya mula sa pananaw ng prosekusyon, sasabihin mong palatandaan ito na alam niyang may kasalanan siya, tumakas siya dahil alam niyang may nagawa siyang mali. Hindi siya nagstay para harapin ang mga konsekwensya, umalis siya agad. Ngayon, ang depensa naman ay maaaring mag-argumento ng ganito. Baka naman nakatira siya sa lugar at tumatakbo lang siya pa uwi sa bahay niya o papunta sa bahay ng kaibigan niya. Hindi, alam mo yon, kung talagang sinusubukan niyang tumakas, hindi lang siya lilipat ng isang estado. Pupunta sana siya sa Florida, pupunta sana siya sa New York o kung saan man. Pwede mo ring sabihin na doon papasok ang argumento tungkol sa mental health. Na alam mo yon, sobrang nalito siya at kung ano-ano pa, kaya siya napilitang tumakas sa lugar. Ulitin ko, hindi nito sinisiguro ang panalo ng mga argumentong ito at hindi rin ginagarantiya ng konstitusyon ang tagumpay mo. Ang mahalaga ay may depensa ka. Kaya maaring ito ang ilan sa mga aspeto na pwedeng gamitin ng depensa. Panghuli, medyo nauna na ito. Pero tungkol sa state line, nangyari ito sa Illinois kung saan walang death penalty, samantalang may death penalty sa Indiana. Sa plea negotiations, kung malakas ang kaso ng piskal laban sa akusado at walang death penalty,
Anong leverage ang pwede mong gamitin para kumbinsihin siyang tanggapin ang plea deal? Kasi naisip ko, sa Indiana, alam mo yun ang leverage kung saan pwedeng sabihin ng defense attorney sa kliyente nila, "Oy, pwede nating makuha na habang buhay na pagkakakulong na walang parole o mga ganung bagay." Anong leverage ang magagamit ng piskal sa isang estado tulad ng Illinois na walang death penalty para ikayatin ng isang tao na tanggapin ang plea? Pakinggan mo, para sa karamihan, hindi talaga kaakit-akit ang idea ng habang buhay na pagkakakulong. Tama ba? Kaya alam ko, at dahil may baril na ginamit, kadalasan may 25 taon na minimum hanggang habang buhay na pagkakakulong para doon. Kaya siguro ang magiging diskarte ay kung ako ang abogado ng depensa, sasabihin ko, pakinggan mo, tingnan natin kung pwede natin makuha yung 25 taon na minimum kasi may posibilidad na makalaya ka pa rin, period. Pangalawa, pwede kang lumaya at makasama ang mga anak mo. Ngayon, ibang usapan na yan dahil talagang nadudurog ang puso ko para sa 2 bata na wala ng tatay at mga lolo't lola sa isang iglap. At ngayon, nawala na rin ang nanay mo dahil nakakulong na siya at hindi na siya babalik. Kaya sino na ang mapapalaki sa mga batang ito? Lahat ng yan talagang nakakalungkot. Pero ulit, pwedeng may argumento kung naging maayos siyang ina. Oo, alam ko pumatay ka ng ama, hindi naman talaga maayos na inayon. Sa araw-araw na pakikisalamuha, sinisiguro niyang nakakakain at pumapasok sa eskwela ang mga bata. Pwedeng igit ng depensa na aktibo siya sa buhay ng mga anak niya at gusto niyang mabigyan ng pagkakataong magawa yun muli. Tinatanggap niya ang responsibilidad sa ginawa niya. Pwede ba ang 25 taong minimum na sentensya pero 3 lang sila kaya medyo alanganin? Pero itanong mo pa rin. Oo. At ibig kong sabihin, ganun lang talaga. At masaya ako na binanggit mo, alam mo, kasi sa tingin ko, alam mo, maraming sakit ng loob sa kwentong ito. Makikita mo ang dami ng tao, lalo na ang mga Ford. Pati na rin ang suporta ng komunidad na hinanap ang pangalan ng 3 biktima at si Jake Lambert sa Facebook. At kung gaano sila kamahal ng lahat. At pagkatapos, napakaraming tanong. At itong mga bata, alam mo, ngayon ay dumadaan sa ganito dahil sa di umano'y nangyari sa kalagitnaan ng gabi noong Lunes. Melba Pearson, abangan natin ang susunod na mangyayari. Laging masaya na nandito ka sa Law and Crime. Napakahalaga ng ekspertong pananaw mo sa mahihirap na kwentong tulad nito. Salamat! Iyan po ang pagtatapos ng On The Case mula Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube, Spotify at panuurin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Magkikita tayo soon.